Hi guys, hindi ko masabing good morning kasi what happened last night sa Vancouver is medyo nakakalungkot talaga. So marami naman yung nakakaalam na nung balita. I was on the same spot last night. Sa mga nagtatanong paanong nangyaring nasa Vancouver ako that time. Actually may i-upload na sana akong video. Unahin ko na lang muna to kasi doon sa naka-schedule kong i-upload na video na doon kung paano ko nakuha yung panibago naming farm worker na ako na yung nag-repair na ipinasok ko nga dito sa amin. Saglit lang ha, at nag-iingay tong aking anak na to ay may tinatahulan yata. Pinat? Huh? Nagpipina ikaw, nak? Nagpipina ikaw? Ha? Nagpipina ikaw? Ha? Come here. Nagpipina ikaw? Sit. Babe na ikaw, ha? Pinasok ko muna si Peanut kasi kaysa magtatahol dito. Saka pinakain ko na din muna at nagsalang muna ako ng labahin. Well anyway, yun nga. Tumawag si boss ng isang araw, umagang-umaga. Ferds, asan yung sinasabi mong friend na ipapasok mo? So may mga tinawagan ako, pakita ko na lang doon sa video na sana uunahin kong i-upload yon, pero unahin na muna natin to. So nagtawag ako, marami akong tinawagan, kinontak. Yung mga before na nagsabi sa akin, ang problema may mga issues. Yung iba naka-maintain status, yung iba naman ay hindi ko kasi pinagpilian ko talaga dahil sino yung pinakang nasa gipit na sitwasyon, yung pa-expert na yung working permit. So to make the story short, pinapunta ko siya dito. Pagdating niya dito, nag-commute siya all the way from Vancouver. Dumating siya dito, malapit na kami matapos mag-milking ng umaga. So tumawag siya sa akin, sir, na dito na ako. So pagdating niya dito, sabi ko punta ka na lang dito, nagmi-milking kami. So nagpunta siya doon, inantay niya ako. Sabi ko sa kanya, saglit lang, pupuntahan natin si boss. So that time, pinuntahan namin si boss doon sa likod. Ang problema, busy. Nadyan lang yung mga anak. So sabi ko, boss, nasan ka? Sabi niya sa akin, busy ako first, nasa field ako. Kasi kung napansin nyo, yan, nag-aararo na sila. Dahil paghahanda for summer, kasi nga magtatanim na ng mais para stock yung mais na yon for winter. So sabi ko, boss, nandito na yung friend ko na kailangan mo as milker. So sabi niya, first, hindi ako makakapunta dyan eh. Pinag-start mo na ba siya? Sabi ko, ha? Hindi mo ba muna kakausapin? Alam mo sagot sa akin ni boss. Hindi na, first, ikaw nang bahala dyan. May tiwala naman ako sa'yo. So pag-startin mo na, ikaw nang bahala dyan. Sabi niya, i-train mo na kung kaya ba niya yung trabaho. So, hindi ibig sabihin pinag-start na, kumbaga, trainain ko na yung tao. Then, ipaprocess na yung LMIA niya para makalipat siya dito sa amin. So, ayun nga, kahapon, sabi ko sa kanya, dahil umaga, kakaut lang namin, magpapahinga pa kami ng 4 hours. Sabi ko, dito ka na lang muna sa room ko mag-stay. So, pinakain ko muna, kumain muna kami. Pagkakain namin, sabi ko, pahinga lang tayo. Dahil babalik tayo ng 2 o'clock para mag-milking ulit. So, 1:30, inagapan na namin. Trainain ko na siya. So nag-start na siya kapon jumuti. Tinuruan ko siyang mag-push ng cow. Tinuruan ko din siyang mag-milking. And then after that, natapos kami 5 o'clock ng hapon. So sabi ko, ay hahatid ko na lang sana siya dito sa Abbotsford na na bus station na pinakamalapit. Ang problema, nung dinala ko siya dito sa pumasok lang ako guys kasi ang ingay nung eroplano. Malapit kasi kami sa Abbotsford Airport. So nung inihatid ko siya sa Abbotsford, I think dito sa McCallum, kasi yun na nakalagay doon sa McCallum and Marshall. So sabi ko, asan na yung bus? Sabi niya, wala pa sir eh. Baka mamaya pang schedule ng bus, gagabihin na siya. So may pa siya, may pasok pa siya kinabukasan sa trabaho niya. Pinag-ko lang siya dito, pinag-training ko lang muna siya. Kasi marami na rin kaming experience before na after nung duty, then 1 week, hindi tumatagal, hindi kinakaya. So sabi nga ni boss, first gusto ko kasing malaman kung kaya ba niya yung trabaho bago natin i-process yung LMIA. So kagaya namin before, pinatesting lang kami, and then nung sabi namin, kaya namin boss, so saka i-process yung LMIA namin. So ayun na nga, dumuti siya, natapos kaming mag-milking 5 PM.
And then, nung ihahatid ko na siya sa Abbotsford, hinahanap namin yung bus. Wala pa. Alam ko may duty pa siya kinabukasan. So sabi ko, anong oras ka makakarating niyan? Baka gabing-gabi na. Alam ko din naman yung tao. Hindi naman sa pag-ano po. Alam ko din kasi na galing siya sa kagastusan. Dahil galing siyang bakasyon ng anak yung misis niya. So kapapanganak lang ng misis niya, yung baby niya 3 months pa lang. So as in marami siyang binabayaran. Alam ko marami siyang binabayaran. And natanong ko din siya. Sabi ko sa kanya, magkano yung nagastos mo pamasahe all the way from Vancouver to Abbotsford? Namawad daw siya ng 154. So tinatanong din niya sa akin, sir, magkano yung pa-process ng working permit dito? Alam ko na. Sabi ko, medyo gipit yung tao. Gipit talaga. So hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, pinihit ko yung sasakyan. Instead na hayaan ko na lang siya mag-commute, sabi ko, tara sa gas station. Nagpagas ako, hinatid ko na siya all the way from Abbotsford to Vancouver. So pagdating namin ng Grandview pa lang, traffic na. So pag exit namin ng Grandview, binaybay ko yung Boundary Road, then diretso ako ng Joy Street. So sa mga kabisado yung Vancouver, alam niyo naman, Joy Street and then 41st. So binabaybay ko yung 41st, yan katalaga yung madalas kong dinadaanan. So habang nasa 41st kami, napansin ko na kagad, sabi ko, ba't ang traffic? So may ongoing construction dun sa road na dinadaanan namin papuntang Fraser and Main Street. So pagdating ng 41st na Main Street, ibinaba ko na siya kasi taga dun siya So nung pabalik na ako, sabi ko makadaan na kaya ng Fraser. Kasi ugali ko talaga pag nagba-Vancouver ako, dumadaan ako ng Fraser kasi kumpleto diyan sa Pinoy Asian Market diyan May Asian Market diyan na malaki na tapatan, magkakatapatan diyan. May mga kumpleto yung gulay, isda, karne, tapos yung mga yung mga product nating Pilipino, kumpleto diyan. So sabi ko makapag-grocery na dito. Kasi dito sa Abbotsford sa amin hindi kumpleto kulang-kulang dito. So sabi ko pag pumunta ako dito, makadaan na rin ng Lapu-Lapu Festival. Kasi may food cart doon. Sa mga hindi nakakaalam, yung Lapu-Lapu Festival po kasi is an event yearly dito sa Vancouver kung saan may mga food carts, napakaraming Pilipino, may parties, may concerts. So sabi ko, saglit lang naman sige. Pagka grocery ko, ilagay ko lang yung grocery ko sa sasakyan and then makapag food trip sa Lapu-Lapu Festival. So that time is 7:30. Sabi ko, abot na abot pa sakto. Pagbalik ko dito, hindi na ako nakatulog. Diretso na uli ako ng duty ng milking. Kasi may milking pa kami ng 10 o'clock ng gabi. So 9:30 dapat nakabalik na ako. Magsaset up pa kami ng machine. Sabi ko, mag-grocery ako. Kaya nga lang kasi, madalas nagpa-park ako dyan. Kasi puro dyan free parking dyan Nagpa-park ako mga ikatlong kanto sa likod ng Pinpin or sa likod ng Pampangas Cuisine. Diyan ako nagpa-park. And then nilalakad ko na lahat yan. Yung mga Pinoy store, yan yung Pinpin, yung Pampangas Cuisine, yung mga Pinoy store. Tapos yung church chicken, nakain din ako dyan So sabi ko, matatagalan ako dito kasi may mga concert pa Sabi ko, tutuloy pa ba ako? Pero namimiss ko yung food cart, yung mga pika-pika ba. And then, nung chinek ko sa CCTV si Peanut, kasi nga, pag out namin ng milking, yung daily routine namin, binawak ko siya dito. So, dahil nga inihatid ko, yung friend ko na nag-training dito, pa Vancouver, hindi ko na siya nagawang iwalk. Ang ginawa ko, pinalabas ko na lang dito, pinaihi ko na lang, and then inakyat ko na ulit. So, nung chinek ko yung CCTV, nakakawa si Peanut. As in, sabi ko, nakayup-yup doon sa kama namin, natutulog. Sabi ko, nakakaawa naman yung Peanut ko. Kung uuwi ako, pagdating ko sa bahay, dediretso na ako ng pasok. So sabi ko, malimliman muna. Sabi ko, tutuloy pa ba ako dito? So hindi na ako tumuloy. And then habang nabiyahe ako, pagdating ko nga dito sa Abbotsford, saktong-sakto sabi ko, yun yung time, 7:30. Kung nag-enjoy ako doon, sakto hanggang 8 ako doon or 8:10. Mag-i-stay ako doon sa Lapu-Lapu Festival. Kung tumuloy ako. Buti pala hindi ako tumuloy. Buti pala hindi ako tumuloy kasi nangyari pala yung incident ng nung mga sinagasaan is alas 8 ng gabi. So sabi ko, bigla ko napaisip parang magdamag ko siyang iniisip dito sa habang nagmi-milking kami. Sabi ko, ano kaya nangyari kung nandun ako? Siyempre maglalakad din ako doon sa street kung saan sinagasaan yung mga kababayan natin. So nakakalungkot po talaga. May mga batang nadamay,
mga kababayan natin, hindi pa po confirm yung mga lumalabas na balita na meron daw 9, 10, 16 na patay. Hindi pa po confirm yun. Nanonood po ako ng mga news dito. And about sa nationality, doon sa nagtatanong kung anong nationality nung nakabangga, ng suspect, may mga kumakalat din. Pero madalas sinasabi nila Asian. Iba-iba po yung sinasabi nila eh. Hindi na lang ako babanggit. So hindi pa rin po kino-confirm eh. May mga nagsasabi, mga iba-iba kasi eh. Pero sa news tinitingnan ko, hindi pa nababanggit yung yung nationality. May mga kumakalat sa mga posts na ganito, ganan daw. So mahirap pa muna hanggat hindi lumalabas yung talagang nung sa news sa police. So inaabangan ko pa din po. So sabi ko nga, ay naku Peanut, buti na lang mas inisip ko na umuwi dahil alam mo yung at least 30 minutes bago mag-start mag-milking, gusto ko munang mayakap-yakap si Peanut. Gusto ko munang mapakain muna bago ako pumasok. Kasi sanay siya pag out ko nung hapon, di ba, winawalk ko siya sa farm, naglalakad kami. Kasi para ma-release yung energy niya. And then kahapon nga, hindi ko siya na-walk. Kasi pagka-out, nagbihis na ako. Inihatid ko na yung friend ko sa Abbotsford lang sana. And then ang nangyari, itinuloy ko na, dinerecho ko na ng Vancouver. So maraming may message sa akin, si Pina talaga yung angel mo. Sabi ko nga, kaya alam mo nyo, kasi katabi ko na siya matulog eh. Kaya pagising ko ngayong umaga, niyakap ko talaga si Peanut. Sabi ko, ay nako Peanut, kung wala ka siguro, baka nag-enjoy ako doon sa party. Or pagka-grocery, naglakad-lakad ako doon sa Lapu-Lapu Festival para para bumili nga ng mga pika-pika, makakain, mag-food trip. Kasi ugali ko yun eh, when I was in Taiwan. Yung bibili lang ako ng mga kutkutin, tapos maglalakad-lakad, manonood ng mga event. Na-share ko lang sa inyo guys. Kaya nakarating ako ng Vancouver dahil yung nag-training na kaibigan ko, dinerecho ko na ng hatid pa Vancouver. So hindi pa naman siya magi-start sa amin. Trainain ko lang siya, and then kakausapin ko si boss, sabihin ko na na willing naman siya na tanggapin yung offer, and then ipaprocess na yung LMIA. So abangan nyo na lang yung next video natin. Sinabi ko doon kung paano ako nakakuha ng worker. Kasi ang dami kong tinawagan doon, pinakita ko doon. So, kaya pasensya na doon sa mga nagme-message na, sir baka pwede ako. Ang dami ko po talagang kinontak. At saka sa dami po ng messages, parang ang nangyari naghahanap na lang ako sino ba dito, iniisa-isa ko po talaga sa dami ng messages and email nyo. Nakakalungkot talaga itong balitang to dahil marami tayong mga kababayan ang hindi maganda yung sitwasyon, lalo na dito sa Vancouver. Base sa mga kumakalat na news ngayon dito, mental health issues. Well, hindi na po bago yan dahil talagang dito sa Canada is malakas makadepress. And maraming tao dito yung nagkakaroon ng mental health issues dahil nga alam niyo yung bahay trabaho, mga ganan. May mga bata pa nagkakaroon na ng mental health issues dahil yung mga magulang nasa trabaho, naiiwanan sila sa bahay. And sabi ko nga, sana maghigpit ng pagbibigay ng lisensya dahil napakarami po dito sa Canada ang walang driver's license nagda-drive. Yung iba L pa lang nagda-drive. So pag napunta ako diyan sa Richmond, grabe. Sabi ko nga sa inyo, madalas na dito sa dito sa mga group dito sa British Columbia, na kung gusto niyo talaga ng maraming tarantadong driver, pumunta kayo sa Richmond. Dahil even ako, na-experience ko yan. Naka-stoplight pa, binubusinahan ka na ng nasa likod mo. And ayoko na lang sabihin kung anong lahi yung madalas kong na-encounter na talagang naka-stoplight gumogo pa. Beating the red light, yung naka-turn left, biglang magra-right, grabe. Kaya talagang pinakang worst driving dito sa sa Richmond at saka sa Vancouver. Marami din ako na-encounter pero mas malala talaga sa Richmond. Kaya sabi ko sana naman higpitan nila yung kasi dito naman mahigpit makakuha ng lisensya Talagang hindi ko alam kung paano nakakuha ng lisensya yung iba Kasi talagang alam niyo yung ang dami ko nakikita beating the red light at saka yung mga wala pang lisensya nagda-drive na. Sabi ko nga, medyo maluwag pa. Even lalo na dito sa Abbotsford, napakaluwag pa dito sa Abbotsford. Hindi kagaya sa Chilliwack na napakarami ng mobile na nakakalat na once na ikaw na scan yung plate number mo, malalaman na kagad kung yung record nung dinadrive mo sa sasakyan at kung kanino nakapangalan, kung ano yung lisensya. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video. In-update ko lang kayo. Abangan nyo yung next video natin. At doon ko nabanggit kung paano ako nakakuha ng bago naming worker dito. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.
Ang bango naman ng peanut namin. Ang bango naman ng peanut namin. Ang bango naman ng peanut namin. Eh, ang bango naman. Eh, pakis, daddy.